Ano ba ang magandang punto ng pagiging makakaliwa? O kasi na-associate kayo na puro rally yan, puro ingay yan, puro protesta yan, walang maganda para sa mga yan. Now, pag-uusapan natin yung isa sa napapansin kong common argument when I say that activism is for entitled people. And if i-feature natin none from the main source, eh di syempre, of course, doon sa mga to the left. So, this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Paano kayo natin maiengganyo yung mga kabataan na kailangan natin ng activism? Alam mo, Alvin, maraming bagay na ini-enjoy natin ngayon ay dahil sa activism. Yes! And one of the best example is the right to vote and the right for women's education. But ang madalas kasi nilang ginagawa is tinatago nila yung bulok na pinaglalaban nila na mga ideas na hindi naman feasible doon sa salitang activism na, again, maganda, depende sa kung ano yung pinaglalaban mo. Okay, here's an actual example. The Nuremberg Rally in Germany, which is orchestrated by Nazi, used to glorify Hitler's regime. That's an activism. But is it a good activism? Halimbawa, minimum wage. Dati walang minimum wage. Yung pagboto ng mga kababaihan, dahil yan sa mga aktivista. Now, this technique is called anchoring dahil uunahin kong banggitin yung mga totoo namang maganda or proven, let's say, na maganda sa isang bansa. And what's going to happen next is that i-insert ko yung mga typical na pinaglalaban ko and ihahalo ko siya doon sa mga nabanggit ko na magaganda para magtunog legitimate yung ibang pinaglalaban ko. And here is what I mean. Yung free healthcare, yung free education, alam mo, kolehiyo pa ako, pinaglalaban na namin na dapat libre ang tertiary education. Now, pakinggan natin ang isa sa greatest leaders ng Asia, Lee Kuan Yew, about what is social responsibility and bakit hindi maganda na ilibre mo ng ilibre yung mga citizen mo. Let's watch him. Personal and social responsibility. 這啲業咪要好好作接社會，會通刻苦耐勞，會通進步。咱嘅社會會通免費，社會服務啦，各款嘅醫藥啦、衛生啦、家庭啦，各款嘅服務會通免費。學堂津貼政府定咗津貼，但是你若是講免費，遐個無社會負責任感嘅人，伊個家庭大大嘅，10個囡仔、12個囡仔，你是了嘅，無辦法做嘅。And that's exactly what is happening sa Pilipinas ngayon because napakarami ng libre, nawawalan ng social responsibility yung individual, and it results to actions that is or that are detrimental doon sa bansa natin. I'll give you an example. Okay, let's say public hospital, for example. May isang mahirap doon na nasugod sa emergency because primarily yung lifestyle na rin, which is mahilig uminom, yosi, hindi kumakain ng tama, puro taba, hindi nag-exercise, na hospital. Ngayon, i-consume niya yung resources kasi yung pera na tumatakbo doon sa PGH is from
our taxes. So, i-consume niya yun. Let's say, magkano bang pa-hospital sa PGH? Around 50,000, isang linggo. Depende pa sa kung ano yung sakit mo at ano yung aparato. Now, magagamit yun. I-consume yun ng taong na-confine doon. And what do you think would happen after niya gumaling? Babalik yung tao na yun with the same lifestyle. Wala akong natutunan kasi hindi naman ako nang hinayang. Wala naman akong ginastos. And the cycle will go on until na, matuluyan siya. And that's actually one of the sense or meaning ng social responsibility. Yung maibalik mo, yung nahiram mo doon sa taxes ng Pilipino para magamit naman ng ibang tao pag sila yung nangailangan. Pero dahil naging entitled na nga tayo dahil sa aktivismo, kung ano-ano na lang yung hinihiling natin sa gobyerno as if naman genie ang gobyerno, hindi na natin napapansin kung maganda pa ba yung hinihiling natin sa gobyerno o hindi. And yun kasi yung smug or yung fog ng activism. Pinagmumukha niyang maganda yung naa-associate sa kanya just because yung mga naunang laban nito ay actually nag-benefit tayo. 'Di ba? And that is also one of the basic techniques when it comes to influencing people. Yung pag-anchor ng kung ano yung sinasabi mo, pinaglalaban mo doon sa magandang bagay para magmukhang magandang bagay or magtunog magandang bagay din yung pinaglalaban mo. And here is an actual example from Gabriela. Paano mo ibababa ang isang produkto kung yung source nito patataasin mo? Sige nga, dun pa lang. Anong sense or bakit may naniniwala pa doon sa mga ganong klaseng pinaglalaban, gayong from the start, it's illogically unsound. Paano magmumura yung bigas kung tataasan mo yung presyo ng palay? Diyos mio naman. Diyos ko. Tapos, willing kang itakwil ng kamag-anak mo dahil lang sa sinusuportahan niya yung ganitong klaseng argumento ng isang kandidato. Na pag nanalo naman sila, hindi ka naman na nila kilala. Again, ginamit lang nila yung pagiging makabayan mo para mapagalaw ka nila doon sa kung paano nila gustong manalo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.